Breaking news, hari ng Jordan, makikipagtulungan na sa planong paglilikas ni Trump sa mga Palestinian mula sa Gaza at bilang pasimula ay uunahin na umanong kupkupin ng Jordan ang nasa 2,000 kabataan mula sa Gaza na nakararanas ng iba't ibang uri ng sakit dahil sa masalimuot na kalagayan ng rehiyon. At ang pahayag na ito ng Jordanian King na si Abdullah II ay labis na ikinagulat ng buong mundo dahil bago pa man ang pagkikitang ito ng dalawang leader ng bansa, ang Jordan ay mariing tinututulan na ang planong ito ni Trump na alisin sa Gaza ang mga Palestinian kung saan noong September 2024 ay ipinahayag pa ng Jordanian King sa United Nations na hindi ito papayag sa pagpapaalis ng mga Palestinian sa Gaza dahil ayon sa hari ng Jordan, ang ideyang ito ay maituturing na isang war crime. Subalit tila nga ay biglang nagbago ang ihip ng hangin matapos nitong makaharap ang US President na si Donald Trump sa White House, kung saan ito ang naging pahayag ng Jordanian King. Sa wakas ay nakakita ako ng isang tao na magdadala sa atin sa linya ng pagtatapos upang magdala ng katatagan, kapayapaan at kaunlaran sa ating lahat sa rehiyon. Isang pahayag mula sa Jordanian King na labis na ikinatuwa ni Donald Trump at pinuri ang Jordanian King sa agarang pagpapahayag nito na agarang kukupkupin ng Jordan ang nasa 2,000 kabataan mula sa Gaza na nagpapahiwatig na ang agarang desisyong ito mula sa Jordanian King ay hindi inaasahan ng US President. At dahil nga napapayag na ni Trump ang Jordan sa plano nito para sa Gaza, ay napakalaki na ng posibilidad na mababago rin nito ang desisyon ng Egypt, kung saan ang Egypt ay makailang ulit na ring nagpapahayag na hindi nito susuportahan ang ideyang pag-aalis ng mga Palestinian mula sa Gaza. Subalit dahil nga ang Jordan ay napapayag na ng US, ay mangangahulugang maaaring malagay sa alanganin ng Egypt kung magmamatigas ito sa plano ni Trump. Dahil wala na ang Jordan na susuporta para sa kanila. Kung hindi kasi umano papayag ang Jordan at ang Egypt na kupkupin ng mga Palestinian mula sa Gaza, ay magpapatuloy lang ang digmaang ito sa rehiyon. At ang pagpapatuloy ng digmaan sa rehiyong ito ay maaaring humantong sa pagtulak ng Israel sa mga Palestinian sa border ng Ehipto, habang makakaasa naman ang Jordan mula sa proteksyon ng US dahil sa pakikisama nito. Kaya't kung hindi papayag ang Egypt sa nais ng US, ay maaaring maipit ang lahat ng mga Palestinian sa border nito na maaaring makakuha ng simpatya sa mga Palestinian refugee na nasa Egypt na gumawa ng gulo para sa pilitang buksan ng border nito. Kaya't malaking kaguluhan rin para sa Egypt ang pagpapatuloy ng digmaan sa Gaza, at kung ihihinto pa ni Trump ang US aid nito para sa kanila, ay magdudulot ito ng malaking kawalan para sa Egypt habang nagkakaroon ng banta para sa seguridad ng bansa nila. Kaya't ang pagpayag ng Jordan sa ninanais ni Trump ay maaaring mag-akay sa Egypt upang makiisa na rin ito sa plano ni Trump para sa Gaza, at sa sandaling mailikas nila ang mga inosenteng Palestinian sa Gaza, ay tiyak na madali na lamang pupulbusin ng Israel ang Hamas sa rehiyong ito, habang ang US ay tiyak na susuportahan naman ang Jordan at Egypt sa posibleng banta ng Hamas para sa mga border nito. At ayon nga sa pahayag ni Trump na plano nito para sa US na magkaroon ng pangmatagalang pagmamay-ari sa Gaza Strip, ay isang pahayag na nagpapakita na hindi panghabang buhay ang magiging pag-ukupan nito sa Gaza, dahil ang terminong long-term ownership ay naglalarawan na bagamat pangmatagalan ay mayroon pa rin itong hangganan. Dahil tiyak na magiging pangmatagalan talaga ang pagkontrol ng US sa rehiyong ito, dahil sa pangmatagalang effort na kakailanganin ng US para mapanumbalik ang ganda nito. At ayon pa kay Trump, kung ang mga Palestinian na kanilang ililikas ay mabibigyan nila ng mas magandang pamumuhay sa labas ng rehiyong ito, ay maaaring hindi na nito nanaisin pang bumalik sa lugar na ito, dahil ang kanilang pagbabalik ay maaaring humantong lamang sa muling pagkakaroon ng kaguluhan sa rehiyong ito. At ang isang malinaw na katunayan sa sinasabi ni Trump ay ang mga mismong Palestinian na ayaw lisanin ang lugar na ito, kung saan sa kabila ng walang hanggang digmaan na kanilang nararanasan,
ay sinasabi nilang handa silang mamatay sa lugar na ito kasama ang lahat ng miyembro ng kanilang pamilya. Isang mentalidad ng isang Palestinian na naglalarawan na handa nilang idamay ang buhay ng kanilang pamilya imbis na piliin ang payapang pamumuhay malayo sa giyera. Kaya't malinaw na ang mga hindi papayag na lumikas mula sa rehiyong ito ay ang mga Palestinong may mentalidad lamang gaya ng Hamas na maaaring hindi na maituturing na inosente sa digmaang ito. Kaya't ang paglikas mula sa rehiyong ito ay nakalaan lamang sa mga inosenteng nagnanais ng mas mapayapang pamumuhay kaysa manatili sa rehiyong ito na halos alikabok na lang mula sa digmaan ang nalalanghap ng mga tao, kabilang na ang bawat kabataang miyembro ng mga pamilya nito. Kaya't mas makabubuti para sa kanila na lisanin na lamang ang rehiyong ito kung may magandang offer naman para sa kanila ang bagong administrasyon ng mga Amerikano, gaya na lamang ng Egypt na mas malaki ng higit sa 3 beses kaysa sa Pilipinas na mayroon lamang populasyon na halos kasing dami rin sa Pilipinas. Kung saan kung magbibigay ito ng lupa para sa lahat ng Palestinian mula sa Gaza ay maaari silang makapag-develop ng isang maliit na syudad mula sa bansa nila sa pakikipagtulungan ng maraming bansa sa tulong din ng Amerika. Kung iisipin kasi natin, ang syudad na kasing laki ng Metro Manila ay pinamamahayan ng halos 15 milyong katao mula sa Pilipinas, kung kaya't napakaliit na piraso lamang ng lupa mula sa Egypt ang magagamit nito para sa halos 2 milyong Palestinian na ililikas mula sa lugar na ito. Kung ang Pilipinas kasi ay may humigit kumulang na 117 milyong tao at ang Egypt na mahigit sa 3 beses na laki ng Pilipinas ay mayroon lamang humigit kumulang 112 milyong tao sa bansa nito, ay mangangahulugang higit pa sa 2 beses ng laki ng Pilipinas ang maaaring tirhan ng mga tao sa bansang ito. At kung ang mga bansa kasama ang US ay lilikha ng isang maliit na komunidad sa rehiyong ito para sa mga Palestino, ay maaari itong magbigay ng dagdag na kita para sa bansang ito dahil kahit pa ang mga disyerto sa panahong ito ay magagawa ng paunlarin ng mga tao, lalo na kung ito ay pagtutulungan ng napakaraming bansa para sa pakikipagkapwa-tao. Ito ang isang bagay na maaaring nakapagpabago sa isip ng hari ng Jordan na makaisa sa plano ng bagong pangulo ng mga Amerikano dahil ang planong ito ay malinaw na magsasalba sa buhay ng mas maraming tao at makababawas sa mga digmaang nagaganap sa ating mundo. At sa pamamagitan ng planong ito ni Trump, ang mga teroristang grupo gaya ng Houthi rebel sa Yemen ay maaari nang makatikim ng mas nakakakilabot na pag-atake mula sa Israel dahil mauubos na ang kalaban nito mula sa Gaza, habang ang Hezbollah naman sa Lebanon ay posible na ring palagan ng gobyerno nila dahil wala na itong suportang makukuha mula sa Syria at wala na rin itong kakampi mula sa Gaza. Kaya't malinaw na ang mga plano ni Trump sa panahong ito ang makapagpapatahimik sa gitnang silangan na pilit winawasak ng mga ekstremistang grupo. At gaya nga ng sinabi ni Donald Trump, kung malakas ang Amerika, ang mundo ay mas ligtas sa kanilang pangunguna.